Alright, so welcome back din sa ating channel dito sa Bobs TV. Okay, so ito pag-usapan natin mga babayan, no? Kayo po ba mga babayan, no? Kanino po kayo kumakampi? No, kay Ping Lacson, Senator Ping Lacson, no, kay Senator Marcoleta. Okay, so ito pag-usapan natin mga babayan ang panibago pong interview nito nga si Senator Ping Lacson at dito mga babayan, no, medyo maliliwanagan siguro dito etong mga DDS. Ha? Siguro, no, kasi alam naman natin mga DDS medyo sarado utak ng mga yan. So ito, panoorin natin mga babayan dahil meron pong mga sinasabi dito si Senator Ping Lacson at ito actually talaga namang nakikita natin no nakaraan, no, sinasabi ni Senator Ping Lacson talagang kumbaga sa nananahimik na mga babayan, ayaw na niyang patulan, no, itong si Marcoleta, pero panay pa rin yung banat. No, panay pa rin yung tira kay Senator Ping Lacson. Kaya naman itong isa, napuno na po talaga. Kumbaga, parang ano lang yan mga babayan, no, na parang hinahayaan mo na lang, no, yung bully na tumira ng tumira sa'yo. Pero syempre mga babayan, lahat naman tayo, no, nagkakaroon, no, dumadating, no, sa punto na nandun na tayo sa breaking point natin mga babayan. Kaya ako naintindihan ko, no, itong si Senator Ping Lacson. At siguro sa talagang buwisit niya sa kaya Marcoleta mga babayan, sinagot niya, no, isahang sagutan na lang mga babayan. At eto, panoorin natin mga babayan, no, itong mga iba pang mga sinabi dito ni Senator Ping Lacson mga babayan, no, may mga inexplain siya at panoorin natin to, right? At itong pag-usapan mga babayan. Again, no, gumagawa lang po tayo ng reaksyon, mga babayan, no? Hindi po tayo nagbibigay ng balita. Nagbibigay lang tayo ng reaksyon at komentaryo po natin, no, doon sa mga nakikita natin balita sa mga nangyayari dito sa ating bansa. Alright, so bago natin umpisahan yan, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section at pa-click na rin ang notification bell para updated kayo sa mga latest video uploads natin. Shoutout sa mga subscribers na. At syempre, ang lagi nating request 1 view, 1 like po sana sa ating video. Alright, so wag na natin patagalin, umpisa na natin. Let's go. Okay, Senator Ping, ayan diretsahan na po tayo. Ayan, ito ang tinatanong din ng marami at yung BFF sa Senado. Kailan daw ipapatawag si dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa Blue Ribbon Committee? Okay. Matagal na namin sinatawag yun. Actually, parang twice na. Okay, so issue number 1, yung kay Martin Romualdez mga babayan. No, kasi kino-question nila bakit daw hindi pinapatawag? Tila baga gusto nila, parang may gusto silang sabihin, no, na parang ano ba yan, pinoprotektahan nyo ba yan? No, yun yung bukang bibig ng mga DDS Okay, so ito, panoorin natin, no, pakinggan natin yung explanation po dyan. Baka hindi pa rin huyan nakukuha netong mga DDS. Kami nandito. Pero siyempre, idadaan natin yung invitation doon sa Speaker ng House, si Speaker Boji D. Opo. Kasi yung tinatawag na interparliamentary courtesy. Ganun din naman ang treatment ng House sa amin. Ang parliamentary courtesy na-extend yan sa Office of the President, Office of the Vice President, minsan sa ibang mga cabinet secretaries pa nga Pero hindi ko maintindihan kung bakit nagbago yung tono niya ni Senator Marcoleta. Kasi nung nasa House siya, yung ini-invoke niya doon sa budget hearing ng OVP, ini-invoke sa mga kasama niya doon na merong parliamentary courtesy. Sa Senado, alam naman niya yon. Yun ang hindi ko maintindihan sa kanya, masyadong, double stick. Kala niya lulusot. Double standard. Alam mo, mas pinaka-fact check yun Naka-record lahat yan. Ayan, nag-iba ang tono ng Senator Marcoleta. Ayan, Yun ang problema na kayo. Alam mo, what suits him, yun ang kanyang narrative. Alam mo, Lakay, pang-apat na termino ko na ito, matagal na pasensyoso. Opo. Pero pagka ganyan naman na sunod-sunod ka, siyempre, kaya
So, nagpasabi nga ako ng Lunes kasi nung tumira siya ng tumira, doon ako sa lounge. Sisisihin niya pa ako na wala ako sa Senate Hall habang nagsasalita siya. Obligado ba akong pakinggan yung kanyang sinasabi na kailangan sa... Ganun ang ugali niya, lakay eh. Alam mo, I hate to say this. Ano yan mga babayan, parang demanding ba? Demanding. Gusto niya, pag siya yung magsasalita, mga babayan, no, lahat nakikinig sa kanya. Parang ganun. Pero sumasobra talaga. Sumusobra na po. Ayan, oo. Ang sabi po ay may sinapitang in-splice daw po yung kanyang mga mga sinabi, mga voice clips, mga video. Wala naman kailangan stress doon sa igibat natin yung KIG, ang liwaliwanag. Million Pilipino nakarinig noon, tapos ako yung sisisihin niya. Lahat naman na reaction, ganun eh. Pareho na reaction ko eh. Bakit ako lang yung parang na-zero in niya na nag-splice? Ano ba kailangan splice doon? Maliwanag pa nga, sabi ko nga, ang description ko nga sa aking privilege speech, mas kasi liwanag ng hintad ng bumbunan na tinamaan ng pilik na araw sa tanghaling tapat. Ano ba bang splice mo doon? So, ano ang nangyari ngayon na Senator Ping? Ayan, yung kahapon dahil may mga military officers na dumaan din sa CA kahapon, naungkat na naman yung pong ating mapping at jurisdiction sa Kalayaan Island Group, Senator Ping, sir. Alam mo, pinipilit niya, dinidiscredit niya yung mapa ng Numberia. Anong klaseng Pilipino? Na yung mapa na ginawa ng IS, Pinas. Gusto mo i-discredit. Sino bang audience niya? Tama. Sino ba yung particular? Lahat opportunity, basta may nakaharap na military officer o may nakaharap na pwede nang tanungin. Alam mo kahapon, hindi, masakalan ako kasi baka mamaya, hindi ako makapagpinti na naman, sagutin ko yung kanyang tinutumbok. Kasi pinakita sa akin ng staff kahapon, sir, ito yung narrative niyan kasi yung sinasabi niya, naandito rin sa Ministry of Foreign Affairs ng People's Republic of China na kailangan i-discredit yung mapang ginawa ng Pilipinas. So, tuloy-tuloy yung kanyang pagpaparot doon sa kung ano yung narrative ng China, yun ang kanyang laging nilalabas. Alam mo, marami pa yan eh. Konti nga lang yung labas ko kasi isang oras na yung aking privilege speech. Pero napakarami niyang talagang may pattern eh. Na bawat sabihin niya, pati nga yung kanyang binanggit na ano raw mapapala ng Pilipinas kasi nagpunta yung Pangulong Bongbong Marcos sa New York, sa UN. Dahil nag-a-apply tayo na maging non-permanent member ng Security Council. Ang China, may komentaryo tayo na dyan na ano bang mapapala ng Pilipinas? Kasi yung permanent members, 5 lang yan eh. Okay. China kasama doon, US, France, ano. Russia. Yung permanent, 10 lang yan eh. Nag-represent siya ng mga regional areas, ano. Siyempre, isang hindi lamang malaking karangalan o prestige para sa Pilipinas na maging 10 non-permanent members. Kasi magkaroon tayo ng parang boses. Representation, opo. Pwede mag-issue tayo ng submit tayo ng resolution. Kaya maging pagayon. Pero ang kanyang komentaryo, ano raw ba mapapala ng Pilipinas kung mag-non-permanent member? Ang chinek namin, ganun din ang narrative ng China eh. Bakit lagi yung narrative ng China sundan niya? Hindi yung narrative ng Pilipinas ang kanyang iparot. So, parang yung linya ay parang linya ng China. So, imbes na protektahan, una-una yung KIG, ang tagal nang nakitira din yung ating mahabay, may mayor na nga dyan, may mga constituents na, ibibigay pa ba natin sa China yan? Yun nga, meron pa bang ibang interpretation na sinabi niyang ang mabuti, i-give up na lang natin ng KIG. Ano pa bang ibang interpretation? Kung di i-give up, di ipamigay, papamigay mo yung
500 residente ron, palalayasin mo para ipamigay yung Kalayaan municipality. Diba? So, ano pa bang ilabong interpretation? Tapos, babalikan niya pa ako na in-splice ko raw. Una-una, yung Facebook page na sinasabi niya, hindi ko na ino-oversee yun eh. Ang nag-handle no, yung staff lang. May sarili kong account na Facebook. So, ako yung laging pinupunteriya. So, yun. Alam mo, lahat naman tayo, may napupuno minsan eh. Ikaw din, minsan napipikon ka. Biyahin ng tao, di ba napipikon ka? Totoo po yan. Ayan, sinusubukan natin makalma pero may time na pagka ganyang sobra na mag-iinit din talagang ulo mo. Yun, Ayan, ang sinasabi mag-iinit natin. ang bumbunan mo. Anyway, Senator, yung buti nabanggit mo yung yung pagpunta rin ng presidente sa UN, yung napaka-importante pala yung non-permanent member naman tayo ng Security Council ha. Yung pala explanation yun, may representation tayo sa sa Security Council, may boses kahit na non-permanent tayo. Oo. Maski walang veto power, maski pa may boses tayo. Kasi sampulan yan eh. Siguro sa buong mundo, yan eh. Parang 2 years yung term, yung tenure. So malaking karamahan talaga. Yung permanent, talagang permanente sila doon. Kaya malalaking bansa yun eh. Pero maging non-permanent ka man lang, hindi lang prestige yun. Meron kang influence, ika nga. Diplomatic influence, maski pa paano. Okay, balikan natin. Importante yun. Opo, ayan. Buti nabanggit po niya at least malinaw. Actually, marami nagtatanong dyan, ano mapapala nga natin doon sa, ano meron doon sa UN? Ayan, yung pala, ganun pala ka-importante yan. Oo, may boses tayo sa Security Council sa UN. Anyway, So, palpal na naman si Marcoleta dyan. Diba? Kasi sinasabi niya, ano naman mapapala natin, no? Pag sumali tayo dyan sa UN na yan. Diba? Wala raw mapapala ang Pilipinas. So, eto, sinagot na naman siya ni Senator Ping Lacson. Alalaman mo talaga walang alam to si Marcoleta eh, no? Parang wala, ewan ko, no? Kung nagmamaang-maangan o sadyang, o talagang walang alam. No? Ano sa palagay ninyo, mga kababayan? No? Nagmumukha na kasi siyang engot, no? Senator Pinsan, ayan, balikan natin. So, ano po, sino ba dapat mag-imbestiga dito sa issue pa rin ng West Philippine Sea? Ayan, ano ba ang stand ng Senado dito, Senator Ping? Meron nga siyang final na resolution doon sa nang-repair ngayon sa Committee on Foreign Relations, no? Ang chairman, si Senator Erwin Tulfo. Ito pa issue, no? Noong, I think, Monday ito, nag-uusap-usap kami sa lounge kasi nire-report ni Senator Erwin kay SPA, nagkataon nandun din ako. Sabi niya, boss, pinipilit ako ni Senator Marcoleta na ipatawag pero yung mga Nambria, yung sina Justice Carpio, kung sino-sino, Jay Katumbakal, at para rin matanong, kukwestiyonin yung tungkol sa mapang drawing na ng Pilipinas na gusto niya i-drawing ulit. Anong purpose? Bakit kailangan official na yun eh. Nasa batas pa nga yung 12064 na i-sponsor ni Senator Tom Tolentino. May batas na tayo. Ano yung point niya? Bakit kailangan gusto niya dabuhin pa yung mapa? Lagi niya pinu-question. Gusto niya siya yung bida. No? Gusto niyang pumapel, in short. No, gusto ni Marcoleta pumapel para pagka nga naman yan na nabago, no, hindi na si Senator Tolentino. No, malalagay na yung pangalan niya doon sa usapin na yun, mga kababayan. Diba? Ganun lang kasimple yun. No? Kasi parang gusto niya ipabago, sabi nga ni Senator Ping Lacson eh. Ngayon, kung nabago po yung mapa na yan, no, siya na yung bida-bida dyan. Sabi nga ni Senator Ping Lacson eh. Diba? Masyadong bida-bida etong si Marcoleta. Diba? Pagka yan ay nabago po, yung mapa na yan, mga kababayan, gumawa ng panibagong mapa, no, kukwestiyonin niya ng China. O, akala ko ba ito yung kiniklaim ninyo? Bakit ngayon may bago kayong mapa? See? Nakita ninyo, mga kababayan, kung gaano ka-kritikal yung mga pinagsasabi at pinaggagawa niyan si Marcoleta. O, bubang putik ka. Yung sa pagdinig kahapon sa CA na ayaw niya nang gamitin yung panatag syol eh. Ang ginagamit niya yung Chinese name na siyang daw. Bakit daw, alam mo tayo, talagang nakakapuno na, hindi na yung personal ha, yung para sa kaya na lang. Ayun, tama po. Sino ba pinoprotektahan mo? Ano bang meron ang China sa'yo? Bakit ganyan ka? Napaka-consistent mo. Ang tinatanong niya pa kahapon sa CA namin, sa pagdinig,
infantry brigade commander. Kaya nag-manifest na nga si Senator Jinggoy, baka hindi competent itong tinatanong nyo. Dahil army ito ang West Philippine Sea, mas, mas domain ng Philippine Navy natin, Tama, ng Coast Guard. Pero lahat ng makaharap niya, mahanap siya ng kakampi, ikaw ba nag-agree sa akin na ganito. Yung kanyang naratibo ba, naghahanap siya ng isang military officer na general na sasangayon sa kanya. Siyempre, anong magagawa ng tao na under scrutiny para ma-confirm? I-invoke niya rin yung Section 20, hindi na makukonfirm yung kawawang opisyal pag halimbawa hindi sasangayon sa kanya. Ang tawag namin dyan, badgering Binabadger mo yung testigo, yung resource person, para sa mga ayon sa gusto mo. Ang ano motibo? Naghahanap ka ng para may nagpamalataga, ayan, military officer ito, umaayon sa atin. Ayan. Kaya tanong ko na, ano bang audience mo? China? May mga report na may ilan ding mambabatas. Ewan ko lang kung merong senador na madalas daw kausap o nakakausap ang ambassador ng China sa Pilipinas, Senator Ping. Hindi, kasi nung nagkaroon ng resolution, si Senator Kiko, I think Senate Resolution 37 yun nagkaroon ng nainitang debate again with Senator Marcoleta. Dahil pinipilit niya yung kanyang narrative, parang ayaw niya maipasa yung Senate Resolution ni sponsor ni Senator Kiko Pangilinan. Sense of the Senate yun So, doon sa mga palitan ng pananalita between Coast Guard Admiral ngayon, two-star na yun Ikaw na Tariela dati, di ba? So, maitang debate doon. So, napag-ano namin, para medyo mag-tone down, si Senator Erwin, nagkusa na siya na pumunta sa, makipag-usap sa labas, Hindi sa opisina ng ambassador. At para medyo mapag-usapan kung ano yung parang, pamain natin, pakalmahin natin yung situation. Ang alam ko, siya lang yung nagsadya pa sa embassy, si Senator Marcoleta, yung mga ambassador, nag-focus sa amin niya sa Senate Pero siya, pinagmamalakit niya pa na nandun siya sa embahada ng China at nakipag-usap siya sa nakipagpulong sa Chinese ambassador. Diba? So talagang hindi Epal nga kasi yan. Epal. hindi normal yung pakikitungo niya. Ayan na. So totoo nga bang ano nga palang plano ng Senado ang dito sa mga nahuli mga spies na sinasabing may mga yan ang unang bill Nelco Lakay. Opo. Yung maintain yung ating anti-espionage law. Yung ating espionage batas sa espionage natin parang mahigit 70 Commonwealth Act pa yun ang parusa pitik lang pitik sa ilong. So sabi ko pala kasi natin kasi nga masyadong maliit na yung mundo. Hindi tulad ng dati na wala naman tayong komunikasyon. Ngayon, maliit na yung mundo Kaya at saka yung pagpapadala ng mga spies detrimental yan sa security ng bansa. Ito nga naisasalang ng yung chairperson namin sa National. So ano po ang bill ninyo? Death penalty po ba o life imprisonment? Wala tayong death penalty. Ano po ang life imprisonment? Oo. Kasi sa ibang bansa ang bibigat ng parusa sa espionage yung Mossad agent na nahuli sa Syria si Eli Cohen nung mahuling nag-i-spy ibinitin pa sa plaza na ilang araw yata Senator Bing doon sa Syria. Tama yun. Sa ibang bansa ako kasama yung ibang mga katamahan namin pati nga si President Erap na nakasuhan kami ng espionage America dahil yung kung natatandaan mo yung si Aerosilio alam mo yung aming participation lang doon napadala kami ng email tapos ang ginawa ng America sinaswaran kong aming email address walang papaalam kasi ang kanilang batas sa Amerika one party consent yung sa atin mahigpit kasi kailangan para i-monitor mo yung komunikasyon ng isang tao kailangan may parang two party consent diba? Pero sa kanila maliwag talaga mahigpit yung kanilang si President Erap si Lito Banayo si Senator JB lahat ng napadala ng email ni kinancel yung aming mga visa at napagkana na unlimited focus theater. Wow. Alright, so mga kababayan, So, ito, sunog na naman. Etong si Senator Marcoleta dito, mga kababayan. Ano pong masasabi niyo dyan, I-comment sa ibaba ang inyong mga opinion at atin niyang pag-usapan. Alright? So, yan muli, kita tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs, it's Mobs TV. And please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. Peace. I'm out.